Mayong gabi. Last Wednesday, wala ta ni adto kay na youth camp o katong the other Wednesday pag yun, naghisgot man ta about financial stewardship or financial management. Unya kay session 1 man to or part 1 man to. Atong himuan og part 2. Kay naiuban sa ato nga wala naka-attend o nasay uban sa ato nga na late. So, ako gihanyo nga maminaw mo kay this is very practical teaching. Tungod kay daghan mga Kristohanon, as I said, they are spiritually alive but they are financially enslaved. Maayo sila mudayeg sa Ginoo, maayo sila mawali, maayo sila manulti, apan gikulata sa yawa diha sa ilang financial life. Tungod kay nabaon sila sa utang o dili nimo makita ang stewardship diha sa ilang finances. And let us bear in mind nga ang tanang butang gisalig ni sa Dios nato. Og we are all the workers of God's vineyard. Kita tanan mga trabahador diha sa garden nga gihatag sa Ginoo. Og ang usa ka trabahador naagyud tay tagsa-tagsa ka function. O gitagaan ta sa Ginoo og nagkadaiyang abilidad sumala sa atong katakos. Naiuban nga advance naman sila tungod kay gituduan sila sa ilang ginikanan sa pagpamanday. Ang anak murag kuan na kay ba kaning second nature na niya ang pagpanday, wa na struggle ba. Unlike sa mo pagkasugod. Kadumdum ngayon na dito ko sa beach resort nila ni Trinity Lusada sa Pangasihan, bag-on lang nga resort niya. Nangaon magbutong. Unya na ay usa dito ka iyang kuan awas to be nagputol og kuan ba butong. Nagkuan siya butong kani iyang gi abrihan ang butong. Nya gitanawa ay ginagaw kay bakikaw ba kay plastar. Ana ba niya hadlok kay ang kamot. Tungod kay wala siya na anad ni ana, no? So siguro kung tagaan to siya og katakos nga mag-abri og butong mo iyang trabaho, tagaan lang siguro to siya og napulo ka buok per day. Di ba? Pero katong mga mananggiti katong nagsaka og lubi nga naglugna nagkuha sa butong, isar ka bunal, pak. Abri ni butong, inom sa butong, pak, pikas, kaon. Dali ra kayo. So kung ako'y amo na to, kung magnegosyo mo yung butong, katong bata, tagaan ko lang ito napulo ka buok sa isa ka adlaw. Apan kadtong mga mananggiti, tagaan ko ito, 300 ka buok. Kaya nila abrihan, iserve. Sumala sa atong katakos sa mga igsoon, sumala sa atong abilidad o kahibalo, nga napasa na sa atong ginikanan, nga gihatag ni sa Dios, inanausab ang ihatag sa Ginoo sa ato nga mga gasa. Mauna nga ang gasa, dili nato ang ngayon ilubong. Meaning dili angay nga dili gamiton. Kay gift man gihatag sa Ginoo sa ato. Og moingon ang Ginoo sa pagkatapos ng adlaw maghat mangayo siyang husay, og moingon siya kanimo nga ikaw sa lugoon nga tapulan, kuhaan ang isa sa iya. Kana og gihatag nga isa lagi ka buok, ihatag di atong napulo ka buok nga maantigo ug dumala. So nagiingon ni San Pablo nga ang mga katawhan kuno sa kahayag, kita ba? Usahay mas maayo pa magpamatigayon ang katawhan sa kalibutan kaysa mga Kristohanon. Wa pa mo nakapawtanan na. Wa pa mo nakaingon nga, Pader, dili lagi na siya born again, dili lagi na siya Christian, pero dato lagi. Tungod kay ang mga tao ni nga kalibutan, maantigo pa sila magdumala kaysa mga tao sa kahayag. Kita man ang natao sa kahayag, pero ngano gamay ra man ang dato tungod kay wala man nato gimantso ang atong kaugalingon nga mahimutang andam sa dako pagyud nga panalangin.
Okay. So recap tagamay sa atong nahisgutan last 2 Wednesdays ago. Ningon sa Proverbs 22:7, the borrower is the servant to the lender. Ang naghulam sulugoon sa nagpahulam. O Christians are not supposedly the tail, but we are the head. Ang mga Kristohanon dapat kita man gid ang ulo, dili man kita ang ikog. Sa primero pwede ikog sa ka, kay nagsugod pa man ka. Nanarbaho pa, you acquire skills, you acquire knowledge and experience. Pero your knowledge, skills, and experience, imo nang ibutang in a proper context, o magsugod kag imo, nindot kayo. Maubitaw nga diri sa ato, mga young people, wala na to sila gi-discourage nga, mag full-time dayon. Pwede sa mag-explore sa, kay para makagain ta og experience. Just like si Bishop, yung permanenting experience sa una, natrabaho siya sa Mirabilis. There were like 300 to 400 men under his command or under his disposal kaning under sa supervision. O daghan kaya mga abroad nga mga container, no? Sa Maribili, sa Manila, o sa Luzon. Inana. Ako po, napukoy 20 years of wandering, no? 20 ka tuig naglatagaw sa kalibutan, but because I love God, iyan ning gigamit ang tanan para sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. So, ang tanan nako nga mga experience, somehow nagamit gyapon nako. Tungod kay nagpagamit man ta sa Ginoo. Pero wa ta nagpagamit sa Ginoo, useless gyapon ang tanan. Like si Father Rex, as far as I know, nakatrabaho po siya sa PhilInvest sa Cagayan. Inana, so, katungang mga experience somehow nagamit to niya, nga mga skill, no? Kamo nag-eskwela mo, ayaw mo pag binulakbol. Kung tudluan mo sa inyong maestro labi ng kanang vocational course, kanang basic driving, di ba? Basic nga backhoe operation, pag-operate sa backhoe, pag-slaughter sa baka, unsa na, in situ ba na, tawag na. O mga skills man na, pastries, pagluto, or tailoring, or kanang mga hotel, kanang mga garments arrangement, inana, cleaning. So, kailangan mga experience, magamit ninyo na unya ug madamlag kung ang tawag sa Ginoo sa ato, maplastar na gid mga ayo in God's right time. Kung mahigugma ta o magpagamit ta niya. Walay labay, walay sayang. Debt, utang, is not only a financial issue. It also brings, akong gisulti last week, anxiety, pressure, family conflict, dishonesty, and loss of peace. Again, it brings ang utang kuno maigsuon nagdala og anxiety, kaguol, pressure kay hapit lang ting bayad, family conflict, dili ka na mag-inra sa meeting, mag-absent na ka, di ka na pakita sa imong igsuon kay naa kay hatagon. Tinuod or tinuod? Dishonesty, mamakak na dayon ka. Nagsaad ka, ay kuha na lang sis, or kani bro, next week na lang, no? Hanto na himunot ang bakakon and we lost peace. Wa na tay kalinaw. Kay ang imong konsensya siglakag sa imo. Why people are drowned with debt? Ngano man kuno ang tao nalubong man sa utang? Because of pride, nga wala sa lugar. Because of envy, naibog ta. Impulsiveness, or mapatuyangon sa pagpalit, bisan wala ika-afford. Social pressure, suyaon. Kay naa ang uban, gusto pod imo naapod. So that you may look rich and successful. Para mapakita nimo sa uban, hala, dato na lagi mo karon, no? Successful na lagi ka karon. You want to prove something that you are somebody. And you can afford, and you are no longer social climber, no? Inana, climber gyapon. So, ang atong task, ang atong mission is we have to enjoy debt-free life and enjoy years of peace. Kung kining tanan atong mapasaran. Now, mo fall down kini maigsuon sa principle of stewardship. Kung dili ka masaligan sa gamayng butang, dili sa ka masaligan sa dagkong butang. How to be a good steward with money. How to turn your bad debt into a good debt. Mula na itong hisgutan dugang karon sa akong recap ganina.
Money is a good servant but a cruel master. Atong hinumduman. Ang kwarta, maayos siya nga tool, maayos siya nga sulugoon, maayos siya. Think of this, if you have money, you can send missionaries. Think of this, if you have money, we can build mission churches. Think of this, if we have money, we can build our cathedral. Therefore, money is a good servant. It's a good tool. But a cruel master. You must see money, okay, how to be a good steward, you must see money as a tool entrusted by God to you for you to use according to His purpose. Ang money kuno is a tool entrusted by God to us, to you, for His purpose. So gisalig. In other word, dili di ay na ato. Kung kanang kwarta bitaw tan-awon ng kwarta likod. Ang perang ito ay pamagay-ari ng, di ba, Central Bank of the Philippines. Nagina isulat dito. Actually, ang kanang kwarta dili gid na ato. Bumitaw gid ay kaso kung imong gision ng kwarta. Unya i-hoard po nimo ang kwarta, taguan nimo sa imong kwarto, na po na kaso bawal na. Ang kay money is meant to circulate para magkaroon siya ng economic circulation. So, ang money and the tool and the talent nga gihatag sa gisalig di ay gisalig sa Ginoo sa ato, dili na siya ato. Master your tool or master your money, as a mason is good with chisel and a carpenter is good with hammer and saw. Ato kuno mastiron ang kwarta sama nga ang mason, maayo sila maghalublak, magmasa, magamit sa chisel, sa kanang palita, ug sama usab nga ang panday maayo pod sa martilyo ug sa gabas. Dapat pod maayo pod atong relasyon. Dili word nga relasyon di ay kay may mutang kuan attach. Maayo pod ang atong pag-handle, okay, pag-take care sa kwarta. Don't be attached. Don't attach yourself to money. Know that it is the love of money is the source of all evil. May soon, katong ko ngayon na, dili maayo nga kita attach kayo ta sa tong kwarta. Nakadumdum ko sa una nga, nakalago kwarta gamay nga, something like 30,000 man siguro sa kubulsa kaya withdraw ko ba? Ana, butan ako dire. Niya ang uban nga money pod, murag 100,000 dito. 30,000 na sa right nga packet kay first withdrawal man ana. Kay kuan man to Manila man to. Kaya man sa machine mo hatag og 30. 30 butan ko sa right. 30 pud buta sa pikas pitaka kay basi kuton. Di na pa nabili diri. Butay na po diri sa likod. No, so my point is kung we attach ourselves to money, it's dangerous. Kay money should just come and go and dili na ato. And once you are attached to it, na emotion involved. Attachment, di ba? If there is emotion involved, you might fall in love. And the love of money is the source of all evil. Not money itself. Hindi sila money kuno is the source. No, the love of money. Sama ni Judas. Niingon siya, kaanugon kaayo nining alabaster nga gihuga sa tiil ni Jesus. May naman na unta ni ibaligya og ang halin ihatag sa mga kabus. Pero ang tinuod, ingon ang Bible, dili kay nag-care siya sa mga kabus, kun dili tulisan, kun dili maro siya og dagway siya kwarta. Mao bitaw nga iyang gibaligya ang iyang agalon sa 30 centavos, 30 pieces of silver coins. The price of a slave. So, God, now remember, God is the source and you are the steward. Atong hinumduman nga money, hinatag ni sa Ginoo, gipaagi ni sa atong kamot, and God is the source and we are the steward. As I said earlier, nga we are all workers in God's vineyard. O kung ang usa ka farmer mananom siya apan wala siya'y abot,
dili siya magmalipayon. A farmer without harvest won't be happy. Mo bitaw si Jesus, wa gid siya nalipay sa fig tree, di ba? Katong gigutom siya. When he checked the fig tree, the leaves suggest nga it bears fruit. Although dili pa season sa fig tree, sa fig, pero ang iyang buds, ang iyang mga piuos o ang katong mga kuyamis, makaon naman to. But because ang iyang leaves nagsuggest nga naa na siya mga kuyamis o mga piuos, but none, Christ found none, no fruit at all. And he cursed that tree by saying, from this day onward, you will never bear fruit. Maigsoon, kita, ikaw o ako are meant to bear fruit. Og diha sa atong finances, dapat atong hinumduman nga gisalig na sa Ginoo. Og dapat kana siya mamunga. Di man tanan necessary mamunga kay naman yung intention. Okay, I will be talking that later. How to divide money. Now, dirita karon sa how to turn your bad debt into a good debt. Okay. Unsaon man paghimo sa atong dautan nga utang ngadto sa maayong utang, na di maayong utang pader, naa. Ang bad debt is a debt nga atong gihulaman para sa anniversary, para sa kaon, para sa pista, kay magnatay mga bisita. Kada bang kwarta nga atong nang hulamta pero walay interest. Dili siya mahimong plantable seed. Kundili mahimo lang siya nga cooking oil. Mura panglutuay ra ba? So, ang mahitabo sa ato, naputos ta sa utang, ug ang solusyon unsa man? Undang og pangutang. Di ba? Maigsoon kung ikaw o ako naputos sa utang, ang solusyon is undang og pangutang. Then, we have to negotiate. We have to talk, ako nag-mention last 2 weeks, to your lender. Restructure. Then promise to pay. Sigun sa imong makaya o ayaw pag-over-promise para lang makompromise, para lang musugot. Kundili, you lay down your card o ipakita nga mo gyud imong makaya. And be serious to pay. Tungod kay, once you don't pay your debt, it's a act of injustice. And God hates injustice because He is as just as He is a loving God. Kung unsa ang Dios ka mahigugmaon, inana pud siya ka balansyado o ka fair, dili siya unjust. So, therefore, ato gid bayran ang ato mga utang. Every debt that you pay is one chain, kaning one bandage nga being taken from you. So kung nakay napulo ka utang, kung nabayaran nimong isa, 9 na lang na ka kadina. Naagay po kadina, pero 9 na lang ka buok. Kung mabayaran sa hinahinay, hantod mawala ang gapos. And Satan's want or see to it that our life is miserable. Gusto gyud sa yawa nga atong kinabuhi miserably. That is why, again, akong opening statement ganina is, many Christians who are spiritually alive but who are alive but financially enslaved. Maigsoon, there is a way out. And the way out, step number 1 is stop pagpangutang. Number 2, you have to make a plan to pay all your debt. Number 2, number 1, the negative 1 is you have to pray. Ask God's wisdom how to pay your debt. Then stop. The number 3 is you really have to make an action plan how to pay. Hinahinay lang ay nyo gagwa wa man koy kwarta karon nga kwa dili allocate. Okay, you really have to allocate.
Okay. Now, unsaon man pag-turn kanang atong kinabuhi nga nalubong ta sa utang into a good debt. Maigsoon, a good debt is a money that you borrow from your lender that you will use for investment. Dili dautan mangutang. As long nga nangutang ka para butubo. Actually, kanang emergency, dito na kuhaon sa atong savings. Okay, before ko mo kuhaan sa good debt, bubo naman eh. Diri sa ta sa division of money. Once you have your money, let's say 10,000 pesos, or let's say 1,000 pesos, matik kinakuha ang tithes. Kay, di ka makaingon nga, di ko manghataw tithes, Father, kay ang giingon sa Bible nga, kuan man, kaning, gamay man ng tithes, dapat galin, Father, kanang sa mga apostle time, gali, Father, gihatag nila ang tanan. Di man gali ka makahatag sa imong 10%, tanan na ba hinuon? Di ba? Murag lisod kina sa kaning realistic, real talk ba? Lisod kina. So you begin where you can afford. Tithes, 10. Then after that, mag-separate din kasi imong savings. Savings, pwede 10% sa savings. So ibutang na nimo ang savings, your savings could be pwede nimo gamitan na siya, i-slice nimo sa emergency fund, or sa imong savings nga nakay gusto nga investment in the future. Gamito nimo nga equity. I'll give you an example. Example, gusto ka mag-restaurant. Ang imong target sa restaurant is 1 million pesos nga investment. So, dapat, before ka release sa bangko, naka-equity, meaning na kay gisugdan. Kaya ang bangko, dili man na mo release sa imo, kung magtalaw sila nga, wa kay know-how, wa kay gisugdan. Di ba? Mura ba og karpentero nga tagaan ta kag project nga maghimo kag bahay kubo, kung ikaw mismo dili gid ka kabalo panday, di gid mo ma-prove nga nagpanday na ka, nagsugod na ka, that means magsugod gid ka. So naka equity. So gamito nimo na ang imong savings for your equity, for your future investment. At the same time, pwede ka mag-slice na gamay na for emergency fund. Na hilanta na magdaot, na ay mga dinalian, at least na kay makuot. Then the rest of that, pwede mo na budgeton. Gisimplify na ako na may uban nga kuan kayo kaning medyo systematic kayo. Ako simple lang. Ako lang i-simplify. Tithes, savings, then bills. Tanan nga mga bills, mag-allocate ka. Akip na na ang imong bill sa imong utang. Pilay imong i-allocate, ibayad sa utang. Mag-set aside kita always tithes, number 2 is savings. Savings, that is for your investment. Pwede ka mag-slice na gamay pod for your emergency fund. Okay? Now, how to turn your bad debt into good debt? Establish good relationship with your bank. That's the only thing. Tungkol kay kung nanaka-equity, nanakay-nasugdan, okay, nanakay-gamay nga, karinderya lang sa, dili lang sa restaurant, nanakay-karinderya. So, pag agto nimo sa manager sa bangko, tungkol kay naman kay account nga gi-establish dito, ingnon nimo nga, sir, gusto ko mangutang, sir, og 100,000. Unsay nga lang, sir, pilapan nimo. Isi-ay dayon ka. Si ayon ka. Sir, nana ba kay kuan sir kaning restaurant? Wala sir, karinderya lang. Sige sir, ibutang diha. Mayor's permit attached tanan. Si ayon diha dito dayon. Kung wala kay nasugdan, di ka rilisan. Moto ang purpose sa imong saving, sa imong equity. Imong nasugdan. Kay padakon na siya sa bangko. Then, mag-establish dayon ka og sa US gitawag lang nag credit score. No, FICO na siya, FICO score. Kaya nagtrabaho man ko dito sa una sa kuha kaning banking gyapon ba. So na siya scoring kung how good payer you are or na-declare ka og bankruptcy. Makita na dito sa imong Social Security, SSN, no? Makita na dito. So, maigsuon pag makita sa bangko nga naa kay na-establish, tabangan kanila. Now, here's the catch. You have to pay on time. Si Baid, okay, naman ni siya kuan, account sa sa kuan, kanang diya, no? Ako magalining kuan, kaning, unsa na, kanang, kumaker ba? Moingon nitong kuan, kanang si Idna kay kuan na, class A. Dili na si Ayon, di ba? Maayo mong record. So, sa yun ra,
pagpagawas og milyones. I'm telling you, sayon ra pagpagawas og milyones kung naakay good bank record. Ang uban mo ingon mo dahil nga, inana na pader, so magpamaayo-ayo ko pader for 5 years. Mangutang na ko dako kay pader daw, dili na ko bayaran. Naramay na lang style sa uban. Kaning ayuhon gid ang record ba, muna-muna gid sa ginawa. Tarawon gyud ikuan gyud AA+ ang record. Para pag makautang nagdako, sibat na dayon. Agabaan ka sa Ginoo maigsoon, iya po nga mo prosper. Kaya ang Ginoo kita man si mo kasing-kasing. Siguro pwede siguro din mo sibatan, pero ang mata sa Ginoo, di ba? Ulaw kaayo, Kristohanon ra bata. So dili ta mo resort inana. So ang imong utang, then once you pay your debt, iplastar gini mo. Ayaw gyud pagpangutang nga dili maigo sa imong calculation. So kung imong bana tansya nimo nga imong weekly nimo or monthly nimo nga net profit is only like 10,000. Ay hurtang 10,000 kay daghan pa mga expenditures. No, gawas ko na kailangan nga business, katulad yung patubuon. So i-declare nimo nga magkaya lang nimo bayad og 3,000 per month. So naay 7,000 nga buffer. Inana. Then if you can pay on time or before time, much better. Plus mag-savings pa giga, grow mo savings, plus you're a good payer, sayon ra kaayo pag utang sa bangko. Na kay future nga project, dali ra kaayo. Actually, mo nang ginabuhat sa mga dato sa inyo. Dili lang ko mag-name og personnel, certain individual. Pero kanang tag-iya diya sa atbang sa Iglesia ni Cristo, kana. Kuya, okay na, kaya ang mga bangko na galakag sa ila, gabeg sa ila. Sir, pangutang ka sa mga mangutang. Inana. Halos mo na mga tag-iya sa mga property diri sa inyo. Unsay secret? Good bank record. Why? Because they learn to master their craft. They can be trusted with little, they can be trusted with much. Nag-start sa ginagmay. Maigsoon, akong encouragement sa ato, if you think that you are a good payer, you can go to session number 2 nga topic atong good debt. Pero kung naputos pa ka sa utang, my message is stop. Full stop. Then evaluate. Pangayo og kaalam sa Ginoo. That's the only way to get out. Ayaw mo pagpangutang na sa salain para ibayad sa utang. Gawas kung namoy kaila nga willing to pay as able, consolidate ng utang, bayaran ta ng utang, isara yung utang katong certain individual. Pero see to it nga mabayaran gyud. O ang interest insakto lang. Now, ngano ato man hisgutan? Tungod kay dugay na ang uban, akip ko, nangalagad sa Ginoo. Pero financially, wala gid ta ni, makita na to ba nga wala gid ta ni get out from rat race or from that cycle ba? Curse man gud na siya. It's a curse. Tungod kay, dili lang na sakit sa atong mga ginikanan. Sakit gid sa Pinoy. Kabalo ba mo maison nga wa pa natawo ang atong mga anak na natay utang daan sa World Bank? Dako kay tag utang pila na, kung individually siguro murag duolan na siguro og 500,000 ang utang sa tao nga unborn sa Pilipinas. So, it's a bondage and we need to get out from it. Tungod kay that is not the will of God nga ang iyang mga anak mahiktan. Kung mahiktan man ta, kular para di konsunil dahil kular niya kana nga hikot okay ra kani idani nga hikot okay ra ni gihiktan sa Ginoo diha sa iyang gugma dili sa utang. Amen ba? So mga igsoon, I wanna simplify it, taas mo mga oras sa gusto mo gawa sa utang, stop. You have to pray. Then nalimtan ako kayo na nadaidugan ako, meeting mo sa pamilya, intrahin yung mga anak, bana asawa, intraha inyong anak pag meeting mo. Nak, inani itong plano. Si papa, si mama na utang. Gusto na ko nga ma-stop na ni siya nga cycle. Kani nga band-aids. Mag-pray ta together. Then magtinaba nga. Di ba nindot kayo ang mahitabo? Then, once you get out from that, pwede na ka mangutang, but you have to, ayaw na sa mga arawan, ayaw na sa mga Bombay, sa bangko nga legit. Kana mga dinagko nga bangko diri sa Ingoog.
Kaya naman maka-assist na sa inyo, makatabang na sa inyo. Then you have to build good financial record. Amen. Okay, so I hope you learned a little, no, gamay. And di na ako i-stretch until 7 kay wala naman ko ba istorya. Kaya daghan istorya usahay daghan sayop. So, unsay lain announcement padre? Na mga announcement.